Okay, yan na nga at ano kaya ang sasabihin ngayon ni Clark Castro dito po sa siniwalat po ng isang tao na ito mga kabayan at ito nga yung pong nangyayari doon po sa Beverly Hills, California, USA. At alam po naman natin na kung sino po ang sangkot po dito. Ito pong ating cute na First Lady na si Lisa Marcos mga kababayan. At talagang pilit pinagtakpan po ito ng Malacanang, lalong-lalo na po itong si Ate Claire Castro mga kababayan. Ano? At yung nga pagsalita po ni BP Sara patungkol nga dito sa nangyayari sa Beverly Hills at talagang sinabi pa ni Claire Castro na si BP Sara pa umano ang nangunguna na nagpakalat po ng fake news sa balitang ito. At alam po naman natin na itong pangyayari na ito ay talagang gusto lamang po lang pagtakpan. At napanood naman rin natin itong si Marika o Buljakira na naglabas nga no ng police report doon po mismo sa Beverly Hills, California. At doon nga po yung pangalan po ni Lisa Marcos mga kababayan. No? So, ngayon, ito na po. Mayroon na pong lumabas at mangyak-ngyak pa nga ito mga kababayan. No? Dahil mismo po no, na kanya pong kaibigan o kakilala po niya na andun po mismo. Saksi talagang napanood po niya hanggang sa huli pong hininga nung pong tao no, na isang businessman no, na si Paulo Tangtoco mga kababayan no, na binawian nga po ng buhay dahil nga po sa nababalita na overdose po sa illegal na druga mga kababayan. At ito na nga no at talagang sinasalaysay po nga ang talagang nangyayari po doon. So paano po ngayon nila ito pagtakpan dyan sa Malacanang mga kababayan at lumabas nga po itong tao na ito at mangyak-ngyak nga po siya. Siyempre mayroon pong takot sa kanya no ng mga kaibigan niya, mga kamag-anak po niya ay talagang pinaalalahanan po siya mga kababayan na baka ano po ang mangyayari sa kanya pag magsalita po siya pero siguro na konsensya na po siya at hindi na po niya kaya. Kaya ito na nga mga kababayan at paano na po nito malulusutan ng Malacanang ito. Paano naman sabihin na fake news na naman ito mga kababayan. Ganun naman ang palaging lang pinalabas. Pero sino po ang palaging sasalita po, naghatid po ng fake news? Sila lang po mismo, di ba? Katulad nga po doon sa sinasabi po ng ating magaling na presidente nung nilusob nila ang QGC na wala pong dalang baril pero halos po ng pulis na pumasok po ng QGC. Talagang mayroon pong mga baril, di ba? So sino po ang nangunguna po na nag-news? Di ba sila rin po mga kababayan? So yan na nga, no? At atin munang pakinggan at panuorin natin ang video na ito. Okay. Okay, I'm so sorry. I had to cut that off. I was starting to lose my shit and I want to be as calm as possible even though labag yung ulo. Let me recall what I read the best possible way I can. So morning nahitabo. As you know, I have received a lot of threats, messages, malicious messages from faceless profiles, from accounts that don't even have pictures, don't even have posts or whatever. So I was like, I'm not scared at all. Why would I be scared of faceless profiles, right? However, kung family, yung sila na, I have to be very careful nonetheless because we don't know what might happen. So I've been very careful these past few days. Thank you so much for those people who said that they're going to include me in their prayers. Thank you so much. It actually helped a lot. And hindi ako magpataka nag-connect sa public Wi-Fi's. I've been going out less this past few days. I only go out whenever I really need to go out. So the reason being is that I have acquired an information that is so big I don't even know what to do with it. There were names, a lot of names in the document. However, I truly believe that these people in the document are actually innocent because they actually narrated what had happened that day. They're innocent. I'm 100% sure, but I can guarantee you one thing though. The last person seen, I'm trying to recall it, the last person seen with Paulo is your First Lady Lisa Marcos that night. She was the last person seen with him that night. So according to this person who recounted what happened, right? So the night prior, on a Friday evening, they already noticed that there was something wrong.
This was after dinner, right? So according to them, they had this gathering and then they had this dinner, and then after that, they noticed that there was terribly wrong with Tolo. He was very shifty, di ko na may mutang ko, no? And then, mura gibaliwala ra nila. Pero nagtaka gyud siya kining nasa dokumento nga gi-recount niya nga hitabo atong gabi una na nagtaka gyud siya nga nakuli something yun. So mao to nagka-commotion, nagsugod ang commotion around 4:45 to 5:15. Very exact, no? 4:45 to 5:15. Nagsugod ko ng commotion dito kay dito na nagkurog-kurog. Nagkurog-kurog ko no na kanang dili na nila control. So they tried to contain the situation according to the document, according to what was recounted in the document. They tried to contain the situation. However, they really wanted to report that what was happening there. Ganahan ko kayo sila i-report. Pero gipugnan sila. Because they know what was going on. They know the reason behind yung naging ato siya. According to the document, allegedly, it was drugs. It's so hard to say that word. It's so hard. Because they had time to save Paulo. They had more than 7 hours to save Paulo. Maharlika, I love you so much. I recounted everything. My first post, I recounted everything on what you said. But this is what really happened according to what the information that I gathered. So they literally had almost 7 hours to save the poor guy from ODing. Can you imagine that? Sabi mga kababayan, no? 7 They had hours. 7 hours. Talagang Almost 7 hours to nila save the guy. But they nireport didn't report o it. tumawag man ng doktor o dalhin sa ospital, mga kababayan, no? Baka sakali ay masalba pa yung tao, no? Grabe talaga. So that's why I'm mad. And then they told you, Ayan na. diha sa Pilipinas, nga nauli na siya Lunes, nga nauli ba siya Lunes, nga Domingo mo na diri sa Amerika. Tell me, So, ayan na nga, make mga it make kababayan. sense. Yan po ang Yung sinasabi saan niya din pag-uli, po pag ni Claire Lunes Castro nga, Domingo na din nga na Lunes namatay. pa nandoon po yung ating cute na First Lady, Lisa Marcos, no? Nakauwi na raw. So, ayan po ay linggo pala doon na yung araw na yon sa Beverly Hills. So, paano po siya nakauwi na sa araw na yon, yun din po, no? Ang araw na mayroon nga pong nangyayari, mga kababayan. So, paano po nila ngayon yan? Paano po nila pagtakpan yan? So, ano na naman ang sasabihin nitong ni ating Claire Castro, mga kababayan? At talagang ito na nga, no? Booking na po sila. prior. So tingin daw ko, make it make sense to me. There's a lot of information in there that is too heavy to unload. I don't know what to do. I really don't know what to do. Nagkurog ko kasi it's too much. It's too much. Lapad mo oh. That's why, guys, what I'm doing right now is literally putting my life in the line, on the line. I know my mom would be furious sa akong magipangbuhat diri karon. And God help us all. God help us all. That's why if you have a voice, if you have the platform, I'm calling out to all of those content creators out there. Do not think of yourself. So yan Do na nga, not mga kababayan. think of Ito what na, no? Ito na po yung talagang Your platform. totoo po na nangyayari, no? Dahil mismo yung affidavit, no, na binabasa po niya, ito pong tao na gumawa po ng affidavit na ito, siya ay nandoon talaga. Nandoon po siya talaga sa lugar o sa mismong pangyayari, no? At alam po niya kung sino po yung pinakahuli-huling tao, no, na nakasama po nito po ni Paulo Tangtok, kung mga kababayan. Walang iba po, ito pong ating pong cute na First Lady Lisa Marcos, no? At parang nataranta pa nga umano, no? Nataranta pa yung mga tao doon. At sa loob po ng 7 hours, no, na talagang gusto po nila na may salba yung tao, ginawa siguro lang lahat ng paraan, pero takot po sila na i-report o tumawag man po ng ambulance para madala po sa ospital.
Siyempre alam po naman nila kung ano po ang dahilan kung bakit nagaganon po yung tao na halos mahimatay na at siyempre naka-ano po ng druga 'no. Sabi nga dito ay overdose po, 'di ba, mga kababayan. So, takot po sila na malalaman at siyempre ay alam po naman natin na sa Amerika ay talagang iba po 'no, ang batas po doon pagka gano'n po 'no ang pangyayari. Wala po silang kinikilala doon kahit na sino ka pang tao. Hindi po katulad sa atin pagka malakas ka ay wala, hanggang imbestigahan ka lang pagkatapos andiyan na. Katulad na nga sa anak po ni si Ogie Remulla, 'di ba, na nakunan po talaga 'no, hawak na hawak po niya yung droga pero ilang linggo lamang ay laya agad mga kababayan, 'di ba? So gano'n po 'no, ang bansa po natin. Kaya mga kababayan 'no, sa panahon po ngayon 'no, sa halalan 'no, bukas piliin po natin yung sa tingin po natin na talagang para po sa bayan. Yung totoo po na magbigay po ng serbisyo para po sa atin pong bayan mga kababayan dahil alam po naman natin halos ngayon po 'no, diyan po sa lalong-lalo na po diyan po sa Kamara, 'di ba? Halos karamihan po diyan kontrolado po ni Tambaloslos o Romualdez ano. At sabi pa nga ni Senator Amy Marcos ng ating pong bansa ngayon ay ang nagpapatakbo po hindi na po Marcos kung hindi ito na pong Aranita at si Tambaloslos nga mga kabayan no, Romualdez ang sabi nga no mismo ng kapatid po ng ating pangulo at siya po mismo no ang nagsabi diyan, hindi po yan na gawa-gawang kwento lamang mga kababayan. So alam po niya no ang nangyayari diyan. So talagang lalo pong maghihirap po ang ating bansa. Alam po naman natin na lantaran na po no ang ginagawa po nila na panluloko po sa atin pong bayan, sa ating mamamayan, di ba? At pagka lalong maghirap po ang ating bayan, tayo rin po no, na mga maliliit po na mamamayan ang unang apektado po diyan mga kababayan. So wag po tayo magpadala diyan po sa mga pira-pira na binibigay nila dahil pira po natin yan mga kababayan. No? Pwede po natin yan tanggapin. Pero yung pong piliin natin, talagang yung pong totoo po mga kababayan. At alam po naman natin na lahat po ng mga Pilipino ngayon ay gising na po, di ba? Pero iwan ko lang kung wala bang gagawin po na hokus-pokus dyan po no, sa atin pong kumilik. Alam po natin na marami po tayong nabalitaan patungkol dyan sa ating chairman po ng kumilik. So, yun po ang mahirap dyan mga kababayan. Ano? So, hindi rin po natin sinasabi na totoo po yung ating mga nabalitaan pero halos po ang nagbigay lamang po ng opinion, di ba? Kinakasuhan po nila, pinapapahuli po nila. Parang ayaw po nila no, na mayroon pong magbigay ng opinion kasi yung isang abogado, opinion lang naman yung binigay po niya dahil alam po niya yung kalakaran po sa internet no, na pwede po ma-hack pero bigla po na kinakasuhan po nila mga kababayan. So kung pagkaganon po, parang guilty po sila, di ba mga kababayan? Parang ayaw po nila na mayroon pong magbigay po no, ng opinion patungkol nga sa mga ginagawa po nila diyan na hindi naman sinasabi no na talagang gawain po nila. Ang sabi nga ay pagka nandyan po, nakakonek po sa internet ay pwede po siyang ma-hack. Kaya pakiusap po na wag po i-connect sa internet habang nagbibilang pa po yung machine. Pero ang nangyari po ay kinakasuhan po siya mga kabayan na talagang ito po ay klarong-klaro na isang opinion lamang po, no? Suggestion lamang po mga kababayan. So yun na nga ay siguro mayroon din pong tinatago parang nasaktan din po. Kaya ay ayan, kinakasuhan agad mga kababayan no. Ang isang abogado po na eksperto din po sa internet mga kababayan. So yan lamang po ay talagang makikita po natin na mayroon po silang mga tinatago. So sana po no sa nagiging resulta po ng ating eleksyon ay makita po natin na talagang totoo po yung resulta mga kababayan at mangyayari po na siguro ay mapagmatyag din po tayo no dahil sa para naman din po sa atin yan sa ating mga anak someday kung mangyayari po itong bayan po natin ay talagang pag sila po ang hahawak
tutuluyan po ito na talagang wala na po tayong magawa, mga kababayan, at tuluyan po tayong malugmok sa kahirapan. So sana po, no, God bless na lang po sa ating lahat po ng mga Pilipino, at sana po itong kaso na ito na pilit nilang pinagtakpan ay talagang mabigyan po, no, ng tama pong hustisya ito pong tao na naging biktima po, no, sa kanila pong mga ginagawa po. At para rin pong nabigyan ng hustisya, no, ang ating pong bayan kung ito po ay talaga lilitaw po ang totoong istorya dito. Dahil isa po dito naging biktima ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil biglaan po nila itong pinapahuli dahil nga sa pangyayaring ito para doon po mapokus, no, ang atensyon po ng media, ng mga tao kay PRRD. Alam po naman nila na marami pong nagmamahal kay PRRD, kaya ito pong kaso niya ay parang hindi na po masilip. Pero ayan na nga, meron na pong naglabasan, meron na pong mga patunay, meron na pong mga police report, mga kababayan. So ano kaya ang sasabihin ngayon nitong si Claire Castro patungkol nga dito? At pati nga si BP Sara ay sinabihan pa niya na nagpapakalat pa umano ng fake news, mga kababayan. So ayan, kung ano po inyong mga public opinion po dito, paki-comment na lang po dyan sa ating comment section, mga kababayan. At ako po ay magpapasalamat muli sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video, lalong-lalo na po sa mga katulad po dito na mayroon pong mga nangyayari nga kababalaghan sa ating pong gobyerno. Dahil ito po, hindi po basta-basta tao ang sangkot dito. Isa po itong first lady, no? Isang cute na first lady sa ating pong bansa, mga kababayan. So, dapat alam po natin yung mga nangyayari dyan para hindi po tayo maloko sa ibang tao na nagpakakalat ng mga kung ano-ano na lang po ang mga pinagsasabi, mga kababayan. So, ayan, at muli po ako magpasalamat, no, sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW, palagi lang po ingat, saan man tayo naroon. At siya po sa this video ko, guys.